may experience sa mga bagay na hindi sang-ayon sa iyo, 'di ba? Mga rejection, mga taong hihilahin ka pababa, family mo pa, friends mo pa. Tapos mga taong mangangako sa iyo na bibili ng product, hindi naman pala. Hindi naman matutuloy. Mga tao na magsasabi sa iyo na mag-i-enroll na sila tapos hindi naman pala tutuloy. So, ma-experience yung mga ganong klase ng mga challenges. So, itong OGC natin is nagsisilbi siya as parang pang-recharge. Kung ang cellphone nga, di ba, na walang buhay nalulobat, tayo pa kayang mga tao lang. Kaya napaka-importante na umattend kayo every Saturday nitong OGC natin kasi taga-recharge ito sa atin. Okay? Kasi ang mundo, ito yan bibigyan ko na kayo ng tip. Once na, the moment na nangarap ka, gagawa ang mundo ng paraan para sukuan mo yung pangarap na yun. Ang medyo weird. Pero, ang ginagawa kasi talaga ng mundo is binibigyan ka ng mga challenges, para mapatunayan mo. Okay, mapatunayan mo sa mundo, mapatunayan mo sa nasa taas na talagang seryoso kang maging successful. Kasi maraming tao hanggang salita lang naman Gusto maging successful, wala naman sa gawa. Kaya puro salita lang. Kaya kahit anong kakasalita mo na gusto mo, hindi maniniwala sa iyo ang nasa taas, maniniwala yan sa iyo kapag ginagawa mo. Ay pag pinapatunayan mo. So yung mundo gagawa yan na bibigyan ka ng Diyos ng mga challenges para mapatunayan mo kung totoo ba talaga. So along the way talagang panghihinaan ka ng loob sa simula. Ganun talaga. Sino sa inyo yung nakaka-relate sa mga pinagsasabi ko? Baka walang nakaka-relate sa inyo. Baka ako lang naka-experience nun Baka yung mga leaders lang. Baka yung mga kumikita lang malaki naka-experience lang nun So, syempre, dadaan sa ganun. Kaya napaka-importante, mag-a-attend ka ng OGC para ma-recharge ka ulit. Okay? Magsilbi itong recharge sa'yo kasi maraming tao talaga, hindi maniniwala sa'yo, maraming tao talaga na hindi makakakita sa pangarap mo kasi hindi naman sila yung nakakita, ikaw naman Noong napanood mo yung video presentation ng Team Genuine Academy, hindi naman sila nakakita Hindi naman sila yung nabuhay ng pangarap, ikaw. So bakit sila maniniwala sa'yo? Diba? So normal lang naman talaga yung sa simula. So panghihinaan ka ng loob pero kailangan mong umattend nitong OGC para ganahan ka ulit. Ganon lang ng ganon, paulit-ulit lang ng ganon hanggang sa dumating yung time na may OGC man o wala, motivated ka. Okay? Madali lang naman kasi maging motivated sa simula Ang mahirap is i-maintain yung motivation na yun. Doon maraming tao pumapalpak kaya walang nararating sa buhay. Okay? So naniniwala ako na talagang mga seryoso kayo na maging successful. Okay? So, with that being said, magsimula na tayo dito sa ating intro. Hindi pa nagsisimula yung intro. Hindi pa yon. Magsisimula pa lang yung introduction. Kasi last Saturday kasi nasa Tagaytay kami. So, wala ako dito sa studio na to. Wala yung aking mga tools. Nakalimutan ko talaga na i-copy. Hindi ko alam kung bakit nakalimutan ko i-copy yun. So, i-congratulate muna natin yung ating mga achievers natin. Okay? So, unang-una sa lahat, congratulate natin yan si Coach Vitchell, no? Kasi si Coach Vitchell pala, by the way, isa na sa mga official Diamond leaders. Kaya congratulations kay Coach Vitchell, naka 50 Achievers Club, 50K Achievers Club for the month of December. Okay, December yan. So I hope na by the next month, mas marami pa yung dumagdag dito. So congratulations din sa ating mga top earners and sales. Okay, top sales producers natin and top earners for the month of December. Okay, so yan. Ito yung mga top natin sa top sales. Yan, sina Coach Daniel, si Jaisel, Coach Luben, Coach Jemary, Coach Maria, Coach Bichel, Coach RJ, si Mark, si TL Mark. Okay, Coach Dennis, Coach Junjun, si TL Zenet, Coach Abel, Coach Jay, si TL Erlbin, Coach Gemini, Coach Angeli, si Caroline Melina, Coach Fernando, and TL Samuel Fernandez. Tama ako. Tama. TL ka na, Samuel, Parang nakita na kita sa TL Hindi ko memorize Ang galing, no? Na-memorize ko pa kahit pa paano. So yan, congratulations sa inyo. Congratulations sa inyo. And congratulations sa mga top earners natin. Yan, top 1 natin for the month of December, si Coach Daniel. Top 2 si Coach Dennis, si Coach Luvin, Coach Jemary, si Coach Junjun, si Coach Vichel, Coach Angeli, Coach Gemini, Coach Maria, and Coach RJ. So kung mapapansin nyo, majority ng mga nandito sa top earners and top sales ay mga TL or leaders. Mga diamond leaders or mga TL. Diba? So, kaya i-goal nyo na maging leader, maging TL muna. Na maging TL kasi kayo yung may pinakamataas na chance kapag naging TL ka na makapasok dito sa mga top na ito. Kung ikaw ay gusto mo na maging top. Kasi sabi ko nga, ako, hindi naman ako nung elementary nakakapasok ako sa top pero nung simulan mag-high school wala na.
Puro kalokohan na pinagagagawa ko. Hindi man ako nag-top sa school, at least top naman ako sa buhay. No? Dapat ganun ka rin. Hindi ka man top sa school, at least top ka sa buhay. Okay, nandito ka sa top na ito. Dito masarap maging top kasi ibig sabihin kumikita ka ng malaki. Okay? So, next. So, ay pag-usapan naman natin, before tayo mag-start, is paano mo mamumultiply yung income mo with business package. Okay? So, ito yung difference between the starter package at saka yung business package. So, sa starter package, mas maliit yung discount na makukuha mo sa product kumpara sa business package. Pag nag-business package ka kasi, mas mura mo na mabibili yung mga products natin mula sa partner company natin na GFAX. So, ibig sabihin, mas mura mo mabibili yung product, mas malaki yung income mo pag binenta mo siya. Every month, nagbibigay rin si partner company natin, si GFAX, ng monthly promos. No? Mga monthly promos. Bukod doon sa malaking discount, nagbibigay pa siya ng mga monthly promos para mas malaki pa yung kitain mo. And meron din tinatawag na FB ad support. So FB ad support is pero pag meron kang mga manahit na quota ng sales, na amount ng sales, is pwede kang bigyan ng bonus cash from 2,000 up to 30,000 pesos sa loob ng isang buwan. So ganun siya kasarap, no? Nagbebenta ka na nga lang, sinipagan mo, may nahit ka na quota, may bibigay pa sa'yo na bonus cash. Okay? Sa business package is up to 18,000 per day hanggang 540,000 pesos per month yung potential income na pwede mong kitain. Sa business package rin is meron tinatawag na 8 ways to boost income, which is matututunan nyo to sa income booster na module. And sa business package, meron din siyang advanced strategies na pwede mo na matutunan. Okay, bukod dun sa Fast Start Academy, magkakaroon ka ng access sa Lifestyle Academy. And at the same time, yung mga naka-business package, yung pwedeng mag-qualify sa team leadership, okay, sa pagiging TL, para ma-promote ng pagiging TL. And yung starter package, meron tinatawag na 120 days upgrading period. So, itong sa 120 days upgrading period na ito, supposedly kasi ang mangyayari, within 120 days, kapag hindi ka nakapag-upgrade into business package, magiging permanent na yung starter package mo. Pero, sa ngayon, hindi pa naman siya nagsisimula. Kaya wag muna kayong kabahan. Okay? Wag muna kayong kabahan. Hanggat wala naman kayong nakikita sa GFAX dashboard nyo na mayroong countdown, wala pa yan. So, ibig sabihin, hindi pa siya na-implement. Okay? Pero pag may nakita na kayo, yun na. No? Doon na siya magsisimula. Pero wala naman. Ngayon, ito yung iba nagtatanong is paano kung hindi makapag-upgrade, matatanggalan ba ng account? Hindi, walang ganon. Okay, walang ganong rule. Na pag hindi ka nag-upgrade, matatanggal ka sa Team Genuine, mawawalan ka ng account. Walang ganon. Okay, hindi sapilitan itong ipinapakita ko sa inyo. Ito, ang purpose nito ay para sa inyo diyan, kung sino sa inyo diyan yung gusto talagang kumita ng malaki katulad namin, na kumikita kami ng multiple 6-figure per month, meaning 100,000 pataas per month ha. Naka-business package yun. Okay, yung mga nasa starter package, walang kumikita ng ganong kalaki sa starter package. Pero pwede ka nang kumita ng malaki sa starter package. Hindi nga lang kasi laki ng kinikita namin. So kung okay ka na sa kinikita mo bilang starter package, okay lang yan. Manatili ka na lang dyan. Wala namang problema. Pero kung gusto mo pang maging successful, kumita ng kasing laki nung sa amin, mabili yung mga pangarap mo, nasa business package yun. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga promos. Okay? Promos for the month of January up to March 31. So meron tayong quarterly promos, which is ito na yung number 1. Pag nag-rank up ka into 1-star diamond, no, magkakaroon ka ng bonus cash na 2,000 pesos. Kapag ka nag-rank up ka to 2-star diamond, magkakaroon ka ng bonus cash na 5,000 pesos. And ang sarap nito kasi bago ka mag-rank up to 1-star diamond, kumikita ka na niyan eh. No? Pag nag-rank up ka ng 1-star diamond, ibig sabihin kumikita ka niyan. Di ba? Lalo na pag nag-rank up ka to 2-star diamond, kumikita ka na niyan plus may bonus cash ka pa na 5,000 pesos. And finally, kapag nag-rank up ka up to 3-star diamond, meron kang free travel for 2 plus 5,000 pesos na allowance na cash. So ganoon siya kasarap. Ngayon ang tanong, ano yung rank up na yan? Paano mag-rank up para sa inyo mga hindi nakakaalam? Matututunan nyo yan sa income booster na module. So daanan nyo lang yung mga modules natin sa loob ng Team Genuine Academy. And kapag natapos nyo yung mga modules na yon, mapapanood nyo yung about dito sa ranking app na yan, yung mga system na yan. Okay? And finally, pag-usapan naman natin yung benefits ng pagiging isang team leader. Okay, yung TL na tinutukoy ko kanina. Kasi yung mga TL, sila yung mga tinututukan ko. So, ewan ko kung nabasa nyo yung post ng Team Genuine about dito, yung about sa rankings, no? Meron tayong 3 ranks. Yung student, which is yung mga baguhan, kayo mga nagsisimula, student, TL at saka diamond leader. TL meaning team leader yan. So, sa sobrang dami ng Team Genuine, hindi ko kayo kayang isa-isahin.
Okay, kaya ako nga ginawa yung Team Genuine Academy. Hindi ko kayo kayang isa-isahin kasi as of the making of this training, nakita ko nasa 3,000 na tayo dun sa Facebook group. Hindi ko kayo kayang isa-isahin, hindi sasapat ang isang araw ko, ang 24 hours ko. Natutulog pa ako, may mga extracurricular activities pa, may personal life pa ako, may sarili pa akong production, di ba? Kaya hindi ko kayang ubusin yung oras ko para masagutan ang bawat isa sa inyo. Kaya nga ginawa ko yung Team Genuine Academy, at the same time yung Team Genuine Tech Support, at the same time yung mga team leaders at yung mga diamond leaders natin. So, ngayon, ang ginagawa ko is nakatutok ako yung focus ko ng pagtuturo, yung personal time ko mismo, inilalaan ko para sa mga team leader 'yan. Okay, para sa mga team leader at sa mga diamond leader kasi napatunayan na nila na talagang seryoso sila. Hindi sila nagsabi na seryoso ako, gusto ko maging team leader tapos naging team leader na. Hindi ganon. May pinagdaanan silang challenges. Which is malalaman nyo yan kapag ikaw ay business package na. Dadaanan mo yan. Okay, madadaanan mo yan sa Team Genuine Academy. So hanggat wala ka pa doon, i-apply mo lang kung ano yung mga natututunan mo. So ang binibigyan ko talaga ng oras ko, ng priority ko is yung team leader. So ito yung mga bonuses na nakukuha ng mga team leaders. So priority ko sila na masagutan yung messages nila and yung mga updates. Kung merong mga updates na bago sa Team Genuine Academy, sa partner company natin na GFAX, kasi isa ako sa mga unang nakakaalam, katulad ng pag may bagong product na lalabas, ako yung isa sa mga unang nakakaalam. Di ba? Pag may mababago sa partner company natin, ako yung makakaalam. So ibinabalita ko yan. Isa sa mga nauuna ay yung mga team leaders ang nakakaalam. And priority ko rin sila. Meron din kaming team leaders na exclusive na GC at saka Facebook group. And meron rin kaming monthly leadership training. So mas priority ko sila na mabigyan ng oras ko dahil napatunayan nila na seryoso talaga sila na maging successful dahil meron silang ipinasa na challenge which is pagdadaanan nyo yan. Pero yung challenge na yon hindi siya sapilitan. Lahat ng mga ipinapakita ko sa inyo, hindi yan sapilitan. Hindi ka required na gawin. Okay, pinapakita ko lang yan sa inyo as a bonus ng benefits which is hindi ko yan nabanggit. Di ba? Hindi ko naman yan nabanggit sa sa Team Genuine na video presentation na pinanood mo na ito katulad nitong sa team leader is pinapakita ko lang sa inyo para malaman ko baka sakali meron sa inyo diyan na seryoso talaga na maging successful, i-goal mo na maging team leader ka. Okay? Pero ulitin ko, hindi siya sapilitan. Kung ayaw mo, walang problema. Malaya kang magbenta-benta ng products na walang mga ganitong bagay. Hindi ka namin pipilitin. Okay? So, malinaw ba? Clear ba yung mga pinagsasabi ko sa inyo? Ayos ba? Na-gets naman. Okay, so yan. Buti naman kung ganun. So magsisimula na tayo sa ating training. Okay, isimula na talaga to. Tapos na yung ating introduction. So, make sure na mag-take down kayo ng notes. No? Pagdating sa note-taking, pwedeng sulat kamay, pwedeng sa Google Keep. Pero mas suggested ko yung Google Keep na notes nasa phone. Paturo kayo sa leaders nyo, sa mga nag-handle sa inyo na TL or leaders. Kasi mas madali siyang balikan. So, kasi hindi nyo naman maaalala lahat ng mga pagsasabihin ko dito. Okay? Lalo na kung ikaw ay, pag business package, isa pa pala, pag business package ka, may access ka sa replay nitong mga training na ito. Pag starter package, wala. Kasi iniiwasan natin sa starter package na may information overload ka. So, may access sa replay kapag ikaw ay naka-business package. Isa yan sa mga benefits ng business package. Hindi ko rin nabanggit yan doon sa video. Kaya mo, ayusin natin yan. Okay. So with that being said, pag-uusapan na natin yung ating ikatlong topic for the month of January. Okay? Sa week 3 ng ating OGC. So sino-sino nyo dito yung naka-attend mula week 1? Ang simula ng ating OGC for the year 2022 is nung January 8. Okay? Nung January 8. So week 1, di ba? Sa week 1, pinag-usapan natin about reminding your why. Sa week 2, pinag-usapan natin about mastering the basics. And dito sa week 3, pag-uusapan naman natin on how you can create, okay? Creating your action plan. Kasi kung maalala nyo, ang pinaka-topic, pinaka-tema ng ating January training is momentum. Okay? Momentum. So, para magkaroon ka ng momentum sa buong taon ng 2022, para by the end of this year, meron kang financial freedom. Okay? Alam mo yun, yung hindi naman kailangan na after this year, mayaman ka na eh. Di ba? Meron sa inyo gustong yumaman, meron sa inyo gustong sakto lang kung anong trip nyo. Di ba? Wala naman akong pakialam kung anong trip nyo eh. Pero hindi naman na kailangan na maging mayaman ka pa by the end of this year. Alam mo yun, yung kahit na hindi ka na nag-iisip kung saan ka kukuha ng pambayad para sa mga bills mo buwan-buwan. Na hindi ka nag-iisip kung saan ka magkukuha ng pera para mabayaran yung mga utang mo. Or hindi ka na mag-iisip na mangutang kasi meron ka ng sapat na pera.
no? May nakakapag-save ka na. Di ba masarap na 'yon? Di ba okay na 'yon? So by the end of this year, kapag in-implement mo lahat ng natutunan mo dito sa Team Genuine Academy at consistent ka na uma-attend ng OGC, di ba? By this year, yan yung goal natin. Na magkaroon ka kahit paano ng financial freedom. Wala kang utang and hindi ka na namomroblema sa mga bayarin. Meron ka ng pambayad. Hindi mo na iniisip yan. Di ba? Yun yung masarap na part kapag ka in-implement mo lahat ng mga matututunan mo dito sa loob ng Team Genuine Academy. Di ba? Agree ba kayo doon? Gusto nyo ba yon yung ganon? Wala kang utang, yung ikaw pa yung inuutangan. Di, ayaw natin ng ganon, pero alam mo yun, kasi may pera ka, ikaw pa yung uutangan. Hindi ka na naman problema sa mga bayarin mo buwan-buwan kasi alam mo may pambayad ka. Diba? Tapos ang malapit pa nun, pagdating ng bill mo, ang sarap kaya ng ganun. Pagdating ng bill mo, bayad na kaagad. Wala nang isip-isip pa. Bayad na kaagad, di mo na iniisip kasi alam mong sapat na yung kinikita mo. Diba? Sarap nun. So, yan ang isa sa mga goal natin. By the end of this year, sana yun ang mangyari sa'yo. Kaya ako nasabing sana kasi hindi ko alam kung anong gagawin mo eh. Hindi ko alam kung nandito ka pa rin by the end of 2022. Hindi ko alam. So, yun. So, before tayo magsimula, meron akong story sa inyo. Gusto niyo bang story? Gusto niyo story? Meron akong story sa inyo. So, comment kayo dyan ng story. Chat kayo dyan ng story kung gusto niyo ng story. So, meron akong story para sa inyo. Dito na lang. Dito na. Okay. Story. Okay. So ngayon, ito yung story natin. Merong isang pastor na meron siyang pupuntahan na isang lugar para makapag-share siya ng salita ng Diyos. Okay? So ngayon, itong pastor na to nagda-drive. Medyo malayo yung biyahe niya. No? Papunta dun sa pupuntahan niya na lugar kung saan siya mag-share ng salita ng Diyos. So, kumbaga parang, ano ba tawag dun? Nalimutan ko yung terminology nila doon, parang evangelical mission ba 'yon? Ganun ba yung tawag doon? So parang ganun. So ngayon, ang layo ng biyabayahihin nitong pastor na to. So ngayon, along the way, habang nasa biyahe itong pastor, meron siyang nakita sa dinadaanan niya na sobrang gandang farm. Sobrang ganda ng farm. Ay sa sobrang ganda ng farm, alam mo yun, lahat ng pwede mong i-imagine na maganda sa farm na andun. Magagandang bulaklak, mga puno na hitik sa bunga, mga hayop, di ba? Sobrang peaceful, sobrang mapayapa. Ngayon, sa sobrang ganda ng farm na to, hindi napigilan ng pastor na tumigil para tingnan niya. Na para tingnan niya yung napakagandang farm. So tumigil siya, nagparking siya, tapos tinignan niya sobrang ganda. Ang aliwalas, fresh air, nakaka-relax. Tinitingnan mo palang nakaka-relax na. So tumigil siya, tapos ngayon, na-curious siya, sino kayang may-ari nito? Sino kayang may-ari nitong farm na ito? So ngayon, ang ginawa niya, hinanap niya yung entrance, tapos nung makita niya yung entrance, pumasok siya, sinahanap niya kung sino yung may-ari. Maya-maya pa, meron siyang nakitang isang tao na namimitas ng bunga. So ngayon, habang namimitas ng bunga itong tao na ito, nilapitan niya. Sir, mawalang galang na po, sabi ng pastor. Pasensya na po kung pumasok ako, hindi ko po mapigilan. Sana wag niyo naman po akong i-report na nag-trespassing. Nakabukas po yung gate eh. Yeah, sabi nung lalaki na nilapitan niya, yung namimitas ng bunga, ay okay lang po yun sir, walang problema. So ngayon sabi ng pastor, gusto ko lang po malaman kung sino po kayang may-ari nitong farm na to kasi sobrang ganda po eh. Kaya hindi ko talaga mapigilan na ma-amaze, na ma-appreciate itong ganda ng farm na ito. So sabi nitong itong lalaki na to, napakasimple lang niya. Namimitas lang siya ng bunga. Alam mo yun yung typical na na farmer. So sabi niya, sir, ako po may-ari nun. Ako po may-ari nitong nitong farm na ito. So ngayon, sabi nung pastor, ganun po ba? Ayun, napakaswerte niyo po talaga, sir, kasi ibinigay sa inyo ng Diyos itong farm na ito, no? Hitik sa bunga, napakaganda ng mga halaman, 'di ba? Yung mga bulaklak, yung mga hayop, ang mapayapa, nakaka-relax. Kaya sobrang blessed niyo po talaga kasi ibinigay po ito sa inyo ng Diyos. By the way, pastor nga po pala ako, sabi nung pastor. So sabi nung farmer, pangalanan na lang natin siyang si Bogart. No? Si Bogart the farmer. So ngayon sabi nitong ni Bogart na farmer, sabi niya, pastor, okay po. Tama po kayo doon. Sobrang pinagpala nga po ako kasi binigay po ito sa akin ng Diyos. Pero sana nakita nyo rin po itong farm na ito nung yung Diyos pa lang yung nagmamay-ari. So end of the story. Okay? End of the story. So anong ibig sabihin nun? Anong moral? Anong meron? Wala lang. Kwento ko lang sa inyo. Pampalipas oras lang. Hindi, joke lang. So, ano yung moral ng kwento? Okay? Moral ng kwento. Kung maalala mo, sabi nung pastor,
Napakaswerte nyo, napaka-blessed mo na pinagpala ka kasi binigyan ka ng Diyos ng ganito kagandang farm. Ang sagot ng farmer, tama po kayo, pinagpala po ako na ibinigay nga sa akin ng Diyos itong farm na ito. Pero sana nakita nyo, noong mga panahon na Diyos pa lang ang nagmamay-ari nito. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi ibinigay ng Diyos dun sa farmer, yung farm na yon, yung lugar na yon, na ganun nakaganda. Ibinigay sa kanya, lupa pa lang yan. Walang-wala pa. Walang halaman, walang mga hayop, walang mga prutas, walang mga bulaklak, walang mga puno, wala lahat. Lupa lang. Yun ang ibig sabihin ng farmer. Na sinabi niya na sana nakita niyo po na ang Diyos pa lang ang nagmamay-ari nito. Kasi tayong mga tao, kung mapapansin mo madalas, nakikita lang natin yung tao sa success na meron siya pero hindi natin nakikita kung ano yung pinagdaanan niyang hirap para makarating doon. Pansin mo? Sino yung mga iniidolo mo? Alam mo ba yung kwento ng buhay nila? Yung totoong kwento ng buhay nila? Malamang hindi. Di ba? Hindi mo alam kung anong kwento ng buhay nila. Nakikita mo lang na siguro sikat sila kung celebrity, mayaman sila, maganda buhay nila. Kaya yung mga tao na mga mahihirap, kung makapanghusga na lang sila sa mga mayayaman, akala nila parang, meron mga mayayaman na anak mayaman talaga, pero yung mga from rags to riches, yung mga tao na nanggaling sa hirap bago umasenso, kung makahusga na lang yung mga mahihirap, kung ang swerte ka lang naman kasi, pinagpala, paboritong anak ka ng Diyos, di ba? Pero hindi nila nakita yung hirap na pinagdaanan ng tao na yun bago siya nakarating doon. Naiintindihan niyo ba? Kaya iwasan niyo ha, iwasan niyo yung pagiging ganon. Kasi kung ikaw mismo ayaw mo na nahuhusgahan ka, ba't ka nang huhusga ng iba? Okay? So yun yung palagi niyong tatandaan. Maraming lesson kasi na makukuha dito sa story na to. Bigla lang pumasok sa isipan ko yung lesson na yan. Okay? Kailangan aalamin mo kung paano naging farm yan. Diba? Hindi pwedeng sasabihin mo na lang na pinagpala ka, swerte ka. Diba? Kaya sabi nung farmer, sana nakita nyo, noong mga panahon na Diyos pa lang yung nagmamay-ari. Lupa pa lang. Siya yung nagpakahirap, siya yung trumabaho, siya yung nagtanim, siya yung gumawa ng lahat para maging ganyan yung kaganda. Binigyan siya ng Diyos ng resource, pinakinabangan niya. Ngayon, pagdating sa ating mga tao, hindi tayo pare-pares ng resources na binibigay. Kaya kung maalala niyo yung kwento kung alam niyo yung parable of the talents, hindi ko na lang ikukwento dito yun kasi hahaba yung training natin. Yung parable of the talents, magkakaibang amount ng talents ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ng resources, nakadepende na sa atin kung paano natin gagamitin yun. Maraming tao, binigyan ng resources, reklamador, kaya walang nararating sa buhay. Merong mga tao na binigyan ng konti lang pero ginawa nila ng paraan, pinalago nila, kaya umasenso sila. So alin ka dun? Yung reklamador o yung gumagawa ng paraan? Di ba? I know, naniniwala ako na dahil nandito ka na sa Team Genuine Academy, ikaw yung gumagawa ng paraan. Okay? Ikaw yung nagsusumikap. Ikaw yung matyaga. Yung katabi mo, reklamador yan. De joke lang. Okay? So, yun yung palagi niyong tatandaan. Sa lahat ng magiging plano mo para sa buong taon ng 2022, sa lahat ng mga paniniwala mo, sa mga visualization mo, walang kwenta lahat yan kung hindi ka gumagawa ng aksyon, kung hindi mo pinatutunayan sa gawa. Di ba may kasabihan nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ikaw dapat ang gagawa. Kasi para saan, kung talagang gusto lang na ibigay na lang sa atin ng Diyos, i-provide na lang sa atin ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin, di sana, wala na tayo, di sana, tawag ito, wala na tayong free will, wala na tayong wala na tayong wala na tayong dapat ginagawa kasi provide naman sa atin lahat eh. Huhulog na lang sa langit yung mga pangangailangan natin. Pero bakit hindi ganun yung nangyayari? Yeah? Kasi kailangan mong napaghirapan. Okay? Kailangan mong na matutunan, kailangan mong gumawa ng aksyon. Kasi kapag ikaw nangangarap ka tapos wala kang ginagawa, nagde-daydream ka lang. Okay? Hindi sapat yun. So kaya napaka-importante na meron kang action plan. Ano yung gagawin mo para sa buong taon? Which is, tinuro ko naman na lahat yan sa Team Genuine Academy. Tinuro ko na kung ano yung mga dapat mong gawin. Hindi ko alam kung ginagawa mo o hindi. Malalaman ko na lang yan kung ano yung magiging resulta mo. Kapag kumita ka, ibig sabihin nakita kong ginagawa mo talaga. Pag hindi ka kumita, ibig sabihin hindi mo ginagawa. Feeling mo lang ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa. Okay? So, ngayon, pag-usapan natin, ano yung magiging action plan mo? Paano ka ano yung magiging action plan mo para sa buong taon ng 2022 para unti-unti mo na ma-achieve yung mga goals mo? Okay? So number 1 is
Declutter. So, anong ibig sabihin ng declutter? Alam niyo ba yung declutter? Sino sa inyo yung first time narinig yung salitang declutter? Hindi ko alam kung bakit ito yung ginamit ko na salita. Ano pa bang ibang term dito na mas madaling maintindihan? Declutter. Ang naisip ko, magtanggal ng basura. No? Magtanggal ng basura, yon. Si Richel, sabi niya magbawas, magtanggal. Magtanggal ng basura. So, declutter, yun ang ibig sabihin nun. Magtanggal ka ng basura. So, anong ibig ko sabihin ng basura? Tanggalin mo yung mga basurang ginagawa mo everyday na hindi naman makakaambag sa'yo para maging successful ka. Exempted lang yung mga responsibilidad mo. Okay? Responsibilidad mo sa pamilya kung nasa ang estado ka ng buhay ngayon. Okay? Kasi yung mga bagay na yung mga basurang hindi makakaambag sa success mo. For example, yung pag-ML mo. Diba? Anong iambag nun sa success mo? Anong may ambag nun dito sa success mo dito sa Team Genuine Academy? Makakabenta ka ba ng product kaka-ML mo? Diba? Kikita ka ba kaka-ML mo? Diba? So yan, number 1. Number 2, kakapanood ng mga K-drama, walang kakwenta-kwentang video sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, hindi yan makakaambag sa success mo. Makakaambag yan sa pag-ubos ng oras mo. Kaya mapapansin mo na lang as time goes by, di ba? Patagal ng patagal, patanda ka ng patanda, walang nangyayari sa buhay mo. Kasi ang dami mong sinasayang na oras. Di ba? Yung pakikipag-jamming sa mga tropa. No? Tablayin mo muna sila ngayon. Sabihin mo sa kanila, babawi ka na lang. Babawi ka na lang, next time na lang. Pakikipag-chismisan mo, di ba? Sana hindi ikaw 'yon. Yung katabi mo ulit yung nakikipag-chismisan, hindi ikaw. Okay? So anything na alam mo naman kasi kung ano yung mga yan eh. Anything na alam mo, mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo, hindi nakakaambag sa iyo para maging successful ka, para ma-achieve mo yung goal mo, para magawa mo yung business ng maayos, tanggalin mo. Maliban sa mga responsibilidad mo ha. Kasi baka yung iba sabihin nyo, hindi na ako gagawa, especially sa mga kabataan dyan. Hindi na ako gagawa sa gawaing bahay. Hindi naman nakakatulong sa pag-succeed ko yan eh. Palayasin ka ng nanay mo yan. Di ba? No, palayasin ka ng magulang mo. Di ba? Hindi, kaya sabi ko, exempted kapag yung mga responsibilities mo, mga responsibilidad mo sa bahay. For example, kung estudyante ka, kailangan mo mag-online school, gumawa sa mga gawaing bahay, no? Kailangan mong ganyan. So make sure natatapusin mo yung mga bagay na yan para hindi ka na sinisita pa ng magulang mo. Magawa mo na lang yung negosyo. Sa pagtatrabaho, 'di ba? Kung ikaw ay part-time, isa kang empleyado, syempre, 'di ba? Ayusin mo yung trabaho mo. Pag nasa trabaho ka, no? At wala ka talagang ma-spare na time, maliban na lang kung break time mo para magawa itong business, edi tapusin mo na muna yung trabaho mo. Pagkatapos mo, tsaka mo gawin yung negosyo. Yun mga responsibilidad mo kasi yung mga bagay na yan. Okay? So, and anything na hindi naman makakatulong talaga sa'yo is tantanan mo na muna. Okay lang sana kung nanonood ka ng mga videos sa YouTube or sa TikTok. Tapos ang pinapanood mo yung mga videos na nakaka-motivate eh. Okay lang naman yun. Diba? Nakaka-motivate, nakaka-inspire, pero wag naman yung abutin ka na ng 3 oras kakapanood. Kasi sabi ni Coach Carl, dapat inspire ko daw yung sarili ko eh. Dapat inspire ko yung sarili. 3 oras na. Ini-inspire mo ba talaga yung sarili mo? Nagsasayang ka ng oras. Walang amount ng motivation ang makakakuha sa pangarap mo. Kailangan parang paliligo. Di ba? Parang paliligo. Ang motivation is parang paliligo lang yan eh. Kailangan mo siya gawing araw-araw. Pero 3 oras ka bang naliligo? Di ba? Ang tagal na nga ng 30 minutes eh. Sobrang tagal na nun. Kaya at least mga 15 minutes lang. Nood ka para lang ma-motivate ka. Tapos punta ka na ng pagtatrabaho. Gawin mo na yung responsibilidad mo sa business. Okay, dapat lahat ng oras mo na available, lalo-lalo na kung part-time ka. Lalo-lalo na kung part-time ka kasi kahit na ang pagiging part-time kasi, hindi lang naman yan sa oras tinitingnan eh. Yung iba kasi sa inyo sinasabi niyo na part-timer lang kasi ako. Hindi. Marami dito dito sa Team Genuine Academy, mga nagsimulang part-timer lang din. Diba? Nagsimula lang din ako, limitado lang yung oras nila. Kasi kahit na part-time ka, dapat meron kang full-time attitude. Ulitin ko kahit na part-time ka, meron kang full-time attitude. Yung tipo na ganitong klase ng mindset. 'Di ba
full-time ka sa trabaho, halimbawa may magtanong sa'yo ng gano'n, di ba full-time ka sa trabaho? Ay, hindi, part-time ko lang yung trabaho, full-time ko yung business. Di ba? Ang full-time at part-time na tinutukoy ko, hindi yung oras na nilalaan mo, kundi yung way ng thinking mo, yung mindset mo. Saan ka ba mas committed? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Nagigets nyo ba kung ano yung sinasabi ko? Hindi yung oras ang binibilang dyan eh. Kasi kung desidido ka sa pangarap mo, desidido ka sa na ma-achieve yung mga goals mo, kahit part-time ka, you will make time. You will make time. Pag hindi ka seryoso sa goals mo, you will make excuses. Kasi part-time lang ako eh. Di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So anong ginagawa mo? Pagdadahilan ka ba o gumagawa ng paraan? Ay hindi coach, pag ano na, day off, pag day off ko, no? Pag day off ko, tsaka ko siya tatrabahuhin. 8 hours maghapon. Hindi. Hindi rin sablay din 'yon. Para mo na rin sinabi na hindi na muna ako maliligo, no? For 6 days. Sa day off ko na tsaka ako maliligo. Okay lang 'yun. 8 hours akong maliligo. Nakikita mo 'yon? Okay ba 'yon? Okay. Sino sa inyo nakatry na ng ganun? 8 hours ako maliligo maghapon para buong linggo di na ako maliligo. Subukan mo na ba 'yon? Oo. Or ano ba, sa isang linggo, 7 days. Oh. 7 days na akong magtututbrush mamaya. Para buong linggo hindi na ako magtututbrush. 7 times naman eh, 7 times. Di ba? Full time. At least maghapon. Nagigets mo 'yan? Diba sa tingin mo ba magiging sapat na yung bango mo kung maligo ka ng 8 hours straight para sa buong linggo? Nagigets nyo? So that's the same with the business. Pag sinabi mo na, hindi, saka ako na gagawin yung business pag gano'n na, pag day off. No? Pag day off ko na, kasi mahaba oras ko. Kasi part-time lang ako, busy ako eh. Hindi ko kayang busy ako mag-ML eh. Busy ako manood sa TikTok ng mga sumasayaw-sayaw dyan eh. Kaya hindi ko magagawa yung business. Mas importante yun eh. Kaysa sa business na yun. Sa pangarap, mas importante yun. Kita mo, naririnig mo yung sinasabi mo? Diba? So kahit nakokonti lang yung oras na meron ka, it's not about the time eh. It's not about the haba ng yung haba ng oras na nilalaan mo. Kasi siya kaya kumikita ka agad siya kasi mahaba yung oras niya. Ako kasi part-time lang eh. It's either you make a way or you make excuses. It's either makuha mo yung pangarap mo o magdahilan ka para hindi makuha yung pangarap mo. Kasi part-time lang ako kaya di ko makuha pangarap ko eh. Palagi mong tatandaan, tinitingnan ka nung nasa taas, alam niya kung anong ginagawa mo. Sabi-sabi ka dyan na seryoso ka sa pangarap mo. Sabi-sabi ka sa pamilya mo na patutunayan mo sa kanila. Asan yung gawa? Di ba? Puro ka lang ba salita? O puro ka gawa? It's either excuses mo or pangarap mo. Pipili ka lang. Kung mag-excuse ka na mag-excuse, wala naman akong problema dun. Wala naman akong pake. Kasi di naman ako apektado eh. Hindi ka naman sa akin nag-excuse, hindi ka naman nag-excuse sa Team Genuine, hindi ka naman nag-excuse sa mga leaders mo. Nag-excuse ka sa pangarap mo. Yung pangarap mo yung dinadahilanan mo. Hindi naman kami, hindi kami apektado. Kaya kahit anong excuses ang ibigay mo, aasenso pa din kami. At yung mga kaklase mong masisipag, aasenso pa rin yung mga yan. Diba? Yung mga kaklase mong gumagawa ng paraan sa halip na dahilan, aasenso pa rin yan. Hindi kami apektado. No? Nagpapalubag loob ka lang. No? Hinihimas mo lang yung pride mo, yung ego mo. Para maramdaman mo na hindi mo kasalanan. Which is ang katotohanan, kasalanan mo, ang dami mong kasing dahilan. Nagigets mo? Marami bang natututunan so far? Real talk ba yun? Hindi pa. Hindi pa real talk yun. Wala pa yun. Ano pa yun? Parang malambing pa ako nun. Malambing pa yan. Mabait pa ako. Sa mga TL, hindi ako mabait. Sa inyo, mabait ako. Sa mga TL, hindi. So, yung iba ayaw na, hindi na pala ako magiging TL. Sama pala ugali ni Coach Carl sa kanila. Kasi ang TL, hindi yan para sa mga mahihinang loob. Okay, sabi nga ni Taguro, mga mahihinang nilalang. Hindi yan pwede sa mga mahihinang nilalang. Okay, so marami bang natututunan so far?
Kaya dapat na unang-unang kailangan mong gawin is mag-declutter. Magtapon ka muna ng mga basura kasi ito yung palagi niyong tatandaan. Temporary sacrifices lang naman 'yan. Yung pag hindi mo pag-ML. Pag ikaw kumikita ka na 100,000 buwan-buwan, mag-ML ka maghapon magdamag, wala kaming paki. Walang paki yung pamilya mo. Kumikita ka 100,000 buwan-buwan. Di ba? Sa tingin mo, sisitahin ka pa ng asawa mo, ng magulang mo. Anak, itigil mo na yung pag-ML. Ma, ito, 10,000. Oh. Bahala ka na kung saan mo kunin yun. Huwag mo akong pakialaman dito. Di ba? Di ba sarap nun? Di ba? Pagsasabihan ka ng asawa mo, ano ba yan? ML na naman. O honey, 20 mil, mag-shopping ka. Hayaan mo lang ako dito mag-ML. Di ba? Ang sarap noon. Alam ko yung pakiramdam. Di ako nag-ML. Pero naglalaro din ako ng mga games. Ngayon nga lang, paminsan-minsan na lang ako makapaglaro. Kasi ito yung palagi niyong tatandaan. Temporary sacrifices lang yan. Palagi niyong tatandaan na pag nasa baba ka, mahirap umakyat. Pero pag nasa taas ka, ang daling bumaba. So, anong ibig kong sabihin? Pag nasa baba ka, mahirap umakyat. Physically speaking, pagdating sa physics, di ba? Pag umakyat ka, ang hirap. Pero pag pababa, usually madali na. Pwede ka mag-slide. So, palagi niyong tatandaan. So, parang ganito. Pag ikaw successful ka na, pag financially free ka na, diba? For example, nakasasakyan ka na, ang sasarap na ng pagkain mo araw-araw, diba? Branded yung mga damit mo, nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Madaling bumaba. So for example, pagkain mo araw-araw, mga, alam mo yun, sasarap ng pagkain mo araw-araw, tapos nasawa ka na. Ano ba yun? Araw-araw na lang ganito. Diba? Masasarap na pagkain, baboy, manok, diba? Mga masasarap na seafoods, diba? Lobster, mga ganun, diba? Nakakasawa. Makapagtuyo naman nga. Madali. Easy. Snap of a finger, oh, may tuyo ka na. Di ba? Pagka ikaw naman, nakasasakyan ka na. Nakakasawa na mag-drive. Di ba? Nakakasawa, makapag-commute naman ulit, nakakamiss. Commute ka. Dali. Di ba? Bayad ka. Di ba? Yung tricycle driver, pag tinanong ka, pag tinanong mo magkano po bayad? 20 lang, sir. O, bigyan mo 500. Sa inyo, keep the change. Di ba? Ang dali. Di ba? Ang dali. Kapag nagsasawa ka na sa mga high-end na lugar, o punta ka sa mga public na lugar, madali. Madaling mong magagawa. Pag nasa taas ka, madaling bumaba. Di ba? Pero pag nasa baba ka na, pag nasa baba ka pa lang, di ba? Nagsawa ka na, puro tuyo ang ulam. Ay, nakakasawa ang tuyo. Anong ibababa mo pa? Huwag na lang kumain. O toyo. Toyo na may asin. By the way, na-experience ko yan ha. Na-experience ko yung gano'n na pagkain. Alam mo yun, yung pinagpretuhan ng isda, yung mantika, tapos ay asin. Na-experience ko yun. Ang sarap kaya nun. Ang sarap kaya nun. Hindi ko alam. Nasasarapan ako nun. Na-experience ko yun ng bata pa ako. Kanin lang, tapos mantika, tapos may asin. Dahil isang toyo, gano'n. Kanin, toyo, okay na yun. Yeah? So, pero pag nasa baba ka, di ba? Nakakasawa ni palaging tuyo. Asin na nga lang. Ha? Pag nagsawa ka ulit sa asin, ano pang ibababa mo? Huwag na nga lang kumain. Di ba? Nagigets mo? Pag nasa taas ka, madaling bumaba. Pag nasa baba ka, madaling tumaas. Mahirap tumaas. Kaya ngayon, paakyat ka pa lang eh. Kaya ka nahihirapan kasi paakyat ka. Pero trust me, pag nandito ka na sa taas, ang sarap ng buhay dito. Kalokohan. Meron nagsabi sa'yo, sino sa inyo yung merong narinig niyo yung kasabihan na it's lonely at the top? Meron na ba sa inyo narinig niyo na yun? It's lonely at the top. Malungkot daw sa taas. No, pag ikaw daw naging successful, mag-isa ka lang, wawa ka naman, malungkot. Sino sa inyo? Meron narinig niyo na ba yun? May nagsabi na ba sa inyo nun? Di ba? Napakalaking kalokohan. Kung naniniwala ka doon, magiging miserable ka talaga panghaba buhay, mahirap ka pa rin. Hindi kaya yaman na malungkot. Pag naniwala ka doon sa sinasabi nila na yon na it's lonely at the top, pag umasenso ka, malungkot, mag-isa ka lang. Kapag naniwala ka doon, bukod sa hindi ka aasenso, mananatili kang mahirap, tapos malungkot ka pa rin. Kalokohan, napakalaking kalokohan yan. Ang dami kaya naming masasaya dito sa taas. At kaya nga kaming mga leaders, gumagawa kami ng paraan. Binibigyan namin kayo ng guidance para maihila namin kayo dito pataas. Kasi masaya dito eh.
Paano nila nasabi na gano'n na it's lonely at the top? Successful ba sila? Sa kanino nyo narinig yan? Kalokohan yun eh. Kung meron man kayong narinig na isang successful na tao na nagsabi na gano'n, it's lonely at the top, kasalanan niya yun. Hindi siya nagdala eh. Sinolo niya. Nai-gets nyo? Sinolo niya kasi yung success eh. Siya lang yung mayaman eh. Akala niya pag siya lang yung mayaman, siya lang yung masaya. O, kita niya ngayon. Dito sa Team Genuine Academy, hindi ganun. Magiging lonely kami dito sa top pag mag-isa. Kaya ako, ang ginagawa ko, kasi na-experience ko na yung ganun. Hindi man ako napunta sa top, pero na-experience ko na yung kumikita ako, pero hindi ako fulfilled. Feeling ko may kulang. Which is yun yung isa sa mga reason kung bakit sinikap ko na mabuo ang Team Genuine Academy. Kasi every time na may nagpapasalamat sa akin kasi may natutunan sila, ang sarap sa pakiramdam ko. What if sama-sama tayo dito sa taas? Diba? Kapag marami tayong nandito sa taas, mas marami pa tayong matutulungan ng mga nasa baba na gusto rin makaangat. Kasi kung mapapansin mo, sino madalas yung mga taong mahilig humila pababa? Yung mga nasa taas? Paano kanila hihilahin? Nasa taas nga sila. Paano kanila hihilahin pababa? Nasa taas nga sila. So yung ibig sabihin, bababa muna sila sa ilalim mo tapos hihilahin ka? Wala silang oras para gawin yun. Sayang oras nila. Sino yung madalas manghila? Yung mga nasa ilalim mo. Yung mga nasa ilalim din. Tapos sa kanila ka naniniwala. Ang mahirap lang kasi na part dito, madalas sila family friends. 'Di ba? Yun lang yung mahirap na part. Madalas family and friends. Kaya nga ang turo ko sa inyo, mahal natin sila. Inirespeto natin sila. Pero kung hindi sila successful, hindi ako makikinig sa opinion nila, sa suggestion nila about sa pagiging successful. Kung hindi nila nakuha yung buhay na gusto ko, hindi ako makikinig at maniniwala sa sasabihin nila about sa pag-asenso. Pwede lang akong ibigyan ng ibang advice na walang kinalaman sa pag-asenso. For example, parents ko, magbibigay siya ng advice about parenting. Sa pagiging magulang, pwede pa ako makinig. Kasi magulang sila eh. Di ba? Pero pag usaping pera, pag-asenso, hindi ako makikinig. Hindi ako maniniwala. Labas dito, labas. Pasok dito, labas dito. Hindi sila naging successful eh. My parents, hindi sila financially successful. At isa sa mga reason bakit sila naghiwalay, broken family kami, bakit sila naghiwalay? Dahil sa pera. Palagi nila pinag-aawayan yan. So sabi ko, lumaki ako growing up, nung na-realize ko yan, nung nagkaroon ng malay yung isip ko, na-realize ko na yun ang isa sa mga rason bakit sila naghiwalay. Sabi ko, ayoko mangyari yan sa future ko. Ayoko mangyari yan sa future family ko. Hindi ko na mabubuo yung original na family ko kasi yung mama ko may asawa na, which is second father ko na kinuha na ni Lord. Yung papa ko is may asawa na rin, which is may anak na rin siya doon. No? Yun yung bunso naming kapatid sa papa namin. Hindi ko na kayang buuin yung original family namin, pero kaya ko buuin yung future family ko. Kasi this time, ako na yung magde-decide. Kaya iiwasan ko, hindi ako magiging mahirap. Hindi ako maghihirap sa pera. Kasi kung mapapansin mo, sa mga parents mo, narinig mo na ba pinag-aawayan nila yan? Pera. Gusto mo ba pag ikaw, para sa inyo, lalo na sa inyo mga kabataan dyan, no, comment nga kayo dyan sa mga kabataan dyan, gusto mo ba na ikaw, pati ikaw, hanggang sa magiging asawa mo, ganun rin pag-aawayan nyo? Pera? Kakulangan ng pera? Wag naman. Alam mo yung pakiramdam bilang anak na ganun, wag mong gagawin sa anak mo yan. Para sa inyong mga magulang, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Kaya nga nandito eh. It doesn't matter kung ilang taon na yung edad mo. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi ka dinala ng Diyos dito para sabihin sa'yo na masyado ka ng matanda para gawin to. Masyado kang bata para gawin to. Wala namang tamang age yan eh. Dinala ka ng Diyos dito kasi ito yung tamang time para sa'yo. Ngayon, ito na lang yung question. Gagawa ka ba ng aksyon? Gagawin mo ba yung mga natututunan mo? Kasi binigay na sa'yo ng Diyos yung opportunity eh. Bago ka mapunta dito, sigurado ako nangarap ka eh, na magkaroon ng pagbabago. Nangarap ka eh. Pumasok sa isipan mo, hindi mo man sinabi yan sa iba, pumasok sa isipan mo na what if, hindi ganito yung buhay ko? What if matupad ko yung mga pangarap ko? Ano kaya mangyayari?
tapos nakita mo yung Team Genuine? Sa tingin mo, aksidente yon? Sa tingin mo? Sa tingin mo, aksidente lang yon? Napadpad ka dito ng walang rason? Hindi aksidente yan. Hindi ako naniniwala sa ganun. May reason kung bakit. May reason kung bakit dinala ka niya dito. Kaya siguraduhin mo na sana gawin mo yung nararapat na aksyon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa ka, trumabaho ka. One step at a time. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan magmadali. Dahan-dahan lang. Ang importante na iintindihan mo, unti-unti mong ina-apply. Ang importante, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi mo kailangan magmadali. Ang importante, tuloy-tuloy. Okay? Marami ba natututunan so far? Ayos ba? Ayos, ayos. Marami ba natututunan so far? Ayos ba? Okay, number 1 pa lang yun. So, declutter ha. Tanggalin mo yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kasi, pag nasa taas ka na, madali namang bumaba. O pag financially free ka na, balikan mo lahat. Kasi ganun ginawa ko. Ganun ginawa ko. Binalikan ko lahat. Yung paglalaro, yung panonood ng anime. Sobrang dami kong natapos na anime last year. Dami kong pinanood. Proud na proud pa nga ako. Pinakita ko pa kay Grace. Oh, may listahan ko. Dami ko na natapos. Kasi sinakripisyo ko yun noon eh. Sinakripisyo ko yan. Kasi alam ko, pag nanood ako ng anime, maa-addict ako eh. Mauubos oras ko, hindi ko titigilan at hindi ko natatapos. Maliban na lang kung katulad niya ng One Piece na sobrang haba, Naruto, Diyos ko. Hindi pa nga ulit ako nakakapanood nun eh. Diba? Paglalaro, anytime, kaya-kaya ko na maglaro. Anytime. Kaya-kaya ko maglaro. No? Anywhere, kaya-kaya ko maglaro. Dalhin ko lang yung mga console ko. Ito yung malupit. No? Bigyan ko kayo ng konting tip. Ito yung malupit. Ang dami kong laruan. Yung mga, may PS4 ako, may Switch ako, may gaming PC ako. Pero napakadalang kong malaro. Bakit? Kasi mas mahal ko na itong ginagawa ko sa Team Genuine kaysa sa mga bagay na yan. Ewan ko ba, parang hindi ko siya masabi magic, hindi. Pero mas mahal ko na kasi itong ginagawa ko na to kaysa dito sa paglalaro. No? Minsan nga, kailangan ko pang pilitin yung sarili ko na maglaro para makapag-relax. Pero gustong-gusto ko kasi talaga na gustong-gusto ko kasi talaga na ginagawa itong ginagawa ko. Kasi ang sarap makapag-inspire ng tao. Ba? Kaya hindi ako tumitigil sa pag-sponsor. Hindi ako tumitigil sa pag-sponsor. Kasi napakarami pang tao dyan eh. Ang daming tao dyan na nangangarap, kailangan lang nilang makita yung Team Genuine Academy. Ang dami diyang mga tao na nangangarap, di nila alam kung paano nila kukunin yung pangarap na yun. Kailangan lang nilang makita yung Team Genuine Academy. Every time na naiisip ko yun, nakakagana na gawin yung negosyo. Di ba? Hindi ka gaganahan sa ganun. Kaya ka nga napunta dito kasi nakita mo yung Team Genuine Academy, pero hindi mo ito makikita kung walang nagpakita sa'yo. Di ba? Imaginein mo yun. Kaya para sa akin, ngayon, sa staging yan, dati gusto ko, kung ano yung mga gusto nyo, typical yun, di naman ang gusto ko. Makipag-gimmick sa mga tropa, di ba? Travel, tapos, travel, di talaga ako mahilig. Pero kung kasama ko mga tropa ko, sige lang. Tapos, inuman, di ba? Laro, panonood ng kung ano-ano, movies. Mahilig ako manood talaga ng mga ganyan. Movies, anime, mahilig ako sa ganyan. Pero, nung napunta na ako dito sa Team Genuine Academy, lalo na nung naging successful ako, nag-iba na yung hilig ko, nag-iba na yung gusto ko. Gusto ko pa rin yung mga bagay na sinasabi ko. Pero, mas gusto ko na yung itong ginagawa ko. Diba? Kasi, ang para sa akin, ang fulfillment ko, ang purpose ko para sa akin is kayo, yung mga success story nyo gusto kong malaman. Gusto kong malaman. Nako-curious ako. Kasi ako mahilig akong manood ng anime, ng movies. Hindi naman para sa anime o sa movies. Naghahanap ako ng may magandang kwento. Napaka-fascinate ako sa mga magagandang kwento. Doon ko na-realize na mahilig pala ako sa mga stories. Di ba obvious? Di ba obvious? Di ba? Kaya nga nagkaroon ng TikTok, kaya nga nakilala ko sa TikTok dahil sa mga kwento-kwento na yan eh, di ba? So mahilig pala ako sa mga stories. Ngayon, ang isa sa mga reason din kung bakit ko binuo ang Team Genuine Academy kasi gusto ko malaman yung mga success story nyo. Na kayo yung gagawa nun. Alam mo yan, ang nakaka-excite sa akin, parte ako nun. Nung success story na yun, nakikita ko kayo.
Di ba nakikita ko yung progress nyo, nakikita ko yung story nyo. Hindi ko man kayo nakikita 24/7, pero at least kahit pa paano parte ako ng kwento na yun, nakakatuwa lang isipin. Once na naging successful ka na, nalaman ko yung kwento mo, nakaka-inspire, di ba? Ang saya-saya ko nun. Kahit hindi mo na ako pasalamatan, hindi nyo ako i-acknowledge, wala na akong pakialam dun. Basta alam ko, nakita ko, alam ko, parte ako ng kwento na yan. And ito pa yung pinakamasarap na part. Once na naging successful ka kasi, especially dito sa program ng Team Genuine Academy, para ka talagang maging truly successful dito sa negosyo natin, kailangan mo magsama ng mga tao sa taas. Kailangan mo. Hindi talaga pwedeng ikaw lang eh. Naka-designed yung Team Genuine Academy para magsama ka ng tao paakyat sa taas. Hindi lahat sasama. Hindi lahat. Ulitin ko ha, kailangan mo magsama ng tao. Pero hindi ibig sabihin mamimilit ka. Hindi ka mamimilit. Hindi natin trabahong mamilit. Kasi ikaw nga mismo ayaw mo nang pinipilit ka, ba't kami mamimilit ng ibang tao? Hahanap tayo ng gusto. Humahanap lang tayo ng gusto. Kung ayaw nila, diwag. Di ba? So yun yung palagi nyo natatandaan. Okay? So tanggalin nyo muna yung mga bagay na hindi naman makakaambag sa inyo, makakatulong sa inyo pagdating sa success. Temporary lang. Madali mo yung mababalikan later on. Okay? So number 2 is morning and evening routines. So yun yung action plan mo, morning and evening routine. So anong ibig sabihin nun? Yung ginagawa mo, simple lang naman yung gagawin mo every morning, pagkagising at bago matulog. Number 1 is gratitude and number 2 is visualization. Naituro ko na yan. Di ba? Naituro ko na yan sa Team Genuine Academy. Or kung sakaling di mo pa napapagdaanan, madadaanan mo yan. Gratitude, ibig sabihin pagpapasalamat sa mga bagay na meron ka ngayon. Okay? Anything na pwede mong papasalamatan. Ang daming pwede mong papasalamatan. Number 1 is yung health. Number 1, nagising ka. Di ba? Thank you, Lord, sa panibagong pag-asa. Sa panibagong chance na i-pursue ko yung pangarap ko. Di ba? Nakakakita ka. Okay yung kalusugan mo. Okay kalusugan ng family. Ano yun? Ang dami pwedeng pasalamatan. Kahit gano'n pa kaliit na bagay. Naalala ko nga yung mentor ko. Talagang, kahit, alam mo yun, kahit baso, pinapasalamatan niya eh. Maraming salamat sa baso na to kasi nakakainom ako. Yung mga ganun. Kasi, tayong mga tao by default, ang nakikita lang natin is yung mga bagay na dapat nating ireklamo eh. Hindi mo napapansin? Tayong mga tao by default ganun. Pansin mo ba yung ganun? Umagang-umaga, naghahanap ka agad ng irereklamo mo. Di ba? Kaya, kailangan nating sanayin yung sarili natin na nagpapasalamat sa mga bagay na meron ka. Di ba? Pasalamatan mo kahit gaano pa kaliit, gaano kalaki. Importante actually yung mga maliliit na bagay. Kasi sabi nga, di ba, ang 1,000,000, di man mabubuo yan kung kulang ng piso. Napakaliit ng piso. Minsan nga yung piso hindi na pinupulot eh. Di ba? Pero hindi makukumpleto ang 1,000,000 kung ganun. Kaya yung mga maliliit na bagay, importante na pasalamatan din natin yan. Okay? And yung visualization, ibig sabihin nun is yung pag-imagine mo ng pangarap mo. Ini-imagine mo yung pangarap mo. Yung pakiramdam, what if nangyari na? Kasi sino sa inyo yung gumagawa ng ganun? Araw-araw. Ginagawa mo araw-araw na ini-imagine mo yung pangarap mo as if nangyari na siya. Yung pakiramdam, yung importante yung mararamdaman mo siya eh. Kasi kapag hindi mo siya nararamdaman, baka hindi mo pangarap talaga yan or hindi mo talaga siya gusto or hindi ka naman talaga seryoso. Kaya araw-araw, i-visualize mo. Mapapansin mo, ginagawa ba to ng mga taong miserable ang buhay? Ito ang sinasabi ko. Yung pagpapasalamat, everyday, at saka yung visualization, ginagawa ba yan ng mga taong kilala mong miserable ang buhay, naghihirap? Okay? Pag sinabi ko naghihirap, hindi ko minamalit yung pagiging mahirap ha. Gusto ko maintindihan nyo na sinasabi ko yon kasi wala naman ako karapatan mamalit ng kahit na sino. Naging mahirap rin ako dati. Sinasabi ko yun para maintindihan nyo. Meron kayong kilala na naghihirap financially, miserable ang buhay, na mahilig magpasalamat at nagvi-visualize ng pangarap niya. Wala kang makikitang ganun. Pag nga nalaman nila na ginagawa mo to, pwede ka pang pagtawanan, sabing abnormal ka, di ba? Kaya nga sila ganun eh. Kaya nga sila ganun kasi hindi naman na nito ginagawa. Weird talaga to pagdating sa kanila.
At ito yung isa sa mga sikreto ng mga nagiging successful. Yan, yung bagay na yan. Yung pagpapasalamat, yung gratitude, yung visualization. Lahat ng bagay na nakikita ko ngayon, hindi man ito yung eksaktong na-visualize ko, kasi buti na lang nga talaga hindi ito yung eksakto na-visualize ko. Kasi ang isa sa unang-unang visualization ko, nung bata pa ako, magkaroon ng computer, sariling computer na makakapaglaro ako. Ano yung klase ng computer noon? Mga 90s, panahon na 90s, 2000s. Anong klaseng computer meron noon? Yung mga CRT, alam niyo yun, yung mga makakapal yung likod na monitor. Yun ang binivisualize ko. Di ba? Mga CRT monitor. Especially sa inyo mga millennial dyan. Di ba? Ayun, Pentium 2. Di ba? Ano yun? Malaki na nga yata yung 2 gig na RAM eh. Hindi alam to ng mga ng mga millennial. Floppy disk. Floppy disk, ano yun? Di ba? Windows 98. Windows 98. Di ba? Ano pa? Yung mga laro noon, Ragnarok, Gunbound, yan yung mga inabutan ko eh. Guns, Counter-Strike, di ba? Anong klaseng meron yung PC noon? Yung mga PC noon, anong itsura? High-end ba? Di ba hindi? Imaginein mo kung yung visualize ko na yun nung nangyari ngayon. Di ba? Kaya, hindi man nangyari. Lahat ng mga bagay na visualize ko noon, lahat nangyari na eh. Hindi naman lahat. Maraming nangyari na. Marami nang nangyari. And ang maganda doon, much better yung nangyari. Hindi nangyari kung anong eksaktong gusto ko. At buti na lang. Di ba? Hindi nangyari yung eksaktong gusto ko. Kasi sinasabi ko na nga sa inyo, kasi ang binivisualize ko rin yung mga CRT monitor, yung mga makakapalang likod. Itong meron ako ngayon, mga flat screen to ang ninipis. Ito yung mga high-end ngayon. Buti na lang, hindi yun ang nakuha ko. Diba? Yun ang power ng visualization. Kung hindi niya ibigay sa'yo yung bagay na gusto mo, ibibigay niya sa'yo much better. Ganun nag-work yung Diyos eh. Talagang siya eh, all-knowing talaga siya eh. Pag hindi niya may kasabihan nga na ang Diyos daw sumasagot sa prayer sa 3 pamamaraan. Sinasabi niya na yes, pag nagdasal ka, humiling ka, sinasabi niya yes, ibibigay niya sa'yo. Sinasabi niya na no, di ba? Ibibigay niya sa'yo much better. Hindi niya ibibigay sa'yo yung gusto mo kasi bibigyan ka niya much better. At pag sinabi niyang wait, ibibigay niya sa'yo yung the best. Totoo talaga yun. Totoo talaga yun. Sa 8 taon na experience ko, napatunayan kong totoo talaga yun. Pag sinabi niyang wait, pag sinabi niyang maghintay ka, maraming tao mainipin. Gusto agad-agad. Ayun, na-scam. Di ba? Yayaman daw agad eh. Basta wala daw gagawin, pangtamad eh. Di ba? So, yung ginagawa mo dito sa negosyo natin, di ba? Yung gratitude, visualization, kailangan practicein mo yan. It will take some time eh, bago ka masanay na ginagawa mo yan. And trust me, pag nasanay ka na ginagawa mo yan to the point na hindi mo na iniisip na ginagawa mo yan, mas mabilis mong makukuha yung mga bagay na gusto mo. Matututunan nyo yan sa Lifestyle Academy kung bakit. Okay, yung pag nalaman nyo na yung universal laws. Okay, matututunan nyo yan sa Lifestyle Academy. Alam na yan ng mga nag-attend ng Lifestyle Academy. Okay? And number 3. Okay, so to recap ha. Number 1 is declutter. Tanggal ka ng mga basurang ginagawa mo na hindi naman makakambang sa iyo sa success. Maliban na lang dun sa mga exempted yung mga responsibilidad mo, 'di ba? Kasi baka sabi ni Coach Carl tanggalin ko na daw yung mga basurang ginagawa ko na hindi naman makakatulog sa success. Ma, wag mo na ako paghugasin ng pinggan ha. Basura 'yan. Batukan ka pag binugbog ka ng magulang mo, tatawanan pa kita. 'Di ba? Wag mo ako damay. So kaya sabi ko sa iyo is exempted yung mga responsibilities, okay? Yung mga responsibilities mo kailangan mong gawin 'yan. Number 2 is morning and evening routine. Sa umaga, sa gabi, sa umaga pagkagising, at saka sa gabi bago ka matulog, magpasalamat ka. Ito yung pinakamahirap na practice dito. Ito yung pinaka-challenging na practice dito. Kapag hindi maganda yung nangyari sa'yo, hindi mo gusto yung nangyari sa'yo sa maghapon, diba? Magpapasalamat ka pa rin ba? Mangangarap ka pa rin ba? Yun yung challenge dyan. Kasi madaling magpasalamat kapag okay yung pakiramdam mo sa umaga, di ba? Madaling magpasalamat. Di ba? Madaling mangarap sa umaga, di ba? Kasi kagigising mo pa lang, wala pa nang babad trip sa'yo, di ba? Pero paano sa maghapon? Dami mo na experience na hindi maganda, hindi mo gusto, na-reject ka, di ba? Binugus ka. Diba? Hinihila ka ng mga kapamilya mo pababa, di sila naniniwala sa'yo. Magpapasalamat ka pa rin ba? Mangangarap ka pa rin?
Yun ang totoong challenge doon. Doon mo mapapatunayan kung totoo ba talagang naniniwala ka. Madaling maniwala kapag okay ang lahat. Paano pag hindi? Tandaan nyo yun, ha? Tandaan nyo yan. And number 3, focus on your PPA. Focus on PPA. So anong ibig sabihin ng PPA na yan? Profit Producing Activities. So ano yung mga profit producing activities? Prospecting, selling, sponsoring. So dapat nauubos lang yung oras mo sa pagpo-prospecting, sa pagmamanual follow-up. Kasi sa ganung pamamaraan, doon ka lang makakakuha ng customers. Doon ka lang makakakuha ng mga resellers or mga business partners mo. Yun lang talaga yung magbibigay sa'yo ng pera. Yun yung activity na magbibigay sa'yo ng pera dito sa negosyo natin. Hindi training, diba? Hindi pa nanonood ng motivation, hindi nga rin gratitude, hindi rin visualization eh. Diba? Itong number 3, ang magbibigay sa iyo ng pera. Pero importante yung mga nauna kong sinabi kasi konektado yan. Kaya no amount of training na kailangan mong attendan. Kaya nga di ba mayroong mga parts sa loob ng Team Genuine Academy na pag sinabi ko sa inyo na gawin mo na, gawin mo na. Di ba mayroong mga parts sa Team Genuine Academy na sinasabi ko yon, ito yung assignment mo. Gawin mo na yon. Yung iba sa inyo, itong assignment mo. Ganun ba yan yung assignment ko? Next video. Salit na ginawa mo na, diba, gawin mo na. Kapag sinabi ko na gawin mo na, implement mo na kaagad. Kasi, palagi nyo itong tatandaan, ang knowledge is not power. Sorry, pero mali si Ernie Baron. Rest in peace sa kanya. May mga millennial yung nakakakilala sa kanya, yung mas matatanda pa. Ang knowledge is not power. Hindi power ang knowledge. Knowledge is only potential. Potential power lang yan. Walang pakinabang yung knowledge na yan kung hindi siya ini-implement. Magiging power lang siya pag in-implement mo na. So ang knowledge para yung fresh na gulay. Okay? Parang fresh na gulay, bagong pitas lang na gulay. Anong mangyayari sa gulay pag hindi mo niluto sa loob ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan? Ano nangyayari sa gulay? Pabulok ng pabulok hanggang sa masira na hindi mo na makakain. So that's the same with knowledge. Okay? Kaya meron ka mga tao makikilala dyan sa labas na ang daming alam, walang narating sa buhay. May kilala ba kayong ganon? Ang daming alam. Alam mo, napakatalino. Walang narating sa buhay. Miserable, sablay ang relationships, sablay ang career, pero ang daming alam. Di ba? Yun yung mga nabulok na gulay. Sayang yung natutunan, di naman ginawa. Alam mo yun, yung a-advisean ka pa ng kung ano yung dapat mong gawin tapos di niya ginagawa sa buhay niya. Hindi ikaw yun, ha? Hindi ikaw yun, yung katabi mo yun. Diba? Ganon din ako dati. Ay, ganon din ako dati. Yun ang nangyayari kapag bulok yung knowledge. Hindi naman ginawa eh. So, pagka meron kang bagong pitas na gulay, ang sarap niyan pag niluto mo kaagad. Di ba? Alam mo yung difference compared dun sa niluto mo pa kinabukasan, di ba? Especially sa inyong mga marunong magluto, mga magagaling magluto. Di ba alam mo yung difference? Lalo na kung magaling ka sa panlasa. Alam mo yung pinagkaiba eh. Nung fresh na niluto sa hindi. Minsan nga kahit hindi mo alam eh. Lalo na kung sanay ka sa mga ganung bagay sa pagkain. Pag meron kang kinain na isang bagay, alam mo kung fresh yan o hindi. Di ba? Di ba? Di ba? So ako hindi ako magaling sa ganyan. Si Grace yan. Marunong siya sa ganyan. So yun yung palaging nyo na tatandaan. Kaya implement mo kaagad yung knowledge na natututunan mo. Okay? Marami bang natututunan so far? So dito sa number 3, focus on profit producing activities is bagong prospect everyday dapat meron. Hindi pwedeng mawalan. Kahit isa lang. Isa lang. Pagka nakaisang bagong prospect ka na, na-share mo yung product or na-share mo yung opportunity ng Team Genuine Academy, tumigil ka na lang. Wala ka na sa buhay mo. Kung masaya ka na dun, tigil mo na. Pero kung hindi ka pa nakukontento, sige, tuloy mo lang. Pwede pa yun. Dagdagan mo, gawin mo 2. Hindi ka pa kontento, 3. Bahala ka as many as you can. Pero at least isa sa loob ng 1 araw. At least isa lang. Isang bagong prospect na sinubukan mong bentahan. It doesn't matter kung bumili siya or hindi. It doesn't matter kung nag-enroll siya o hindi. Wala na tayong pakialam doon. Basta meron kang isa na nilapitan na bago. Every day, araw-araw. Kahit isa lang. Okay?
Isa lang. Kasi magpa-follow up ka naman eh. Yun ang isa sa pinaka-importante na skill na kailangan mong ma-master. Kailangan masanay ka na may bagong prospect ka na kinukuha every single day and masanay ka na nagpa-follow up ka every single day. Pina-follow up mo yung mga lumang prospect na sinishare mo yung product natin or yung Team Genuine Academy. Yan yung profit producing activity kasi yan lang yung bukod tanging activity na magbibigay sa'yo ng literal na pera. Pag may nag-enroll, literal may commission ka. Pagka merong bumili ng product, literal may income ka. May profit ka. Yun yung magbibigay talaga siya ng pera eh. Okay? So, ngayon, bago tayo matapos, bibigyan ko kayo ng small tips. Gusto nyo ba yan? Bigyan ko kayo ng mga konting tips para mas madali nyo magawa itong mga pinagsasabi ko sa inyo. Gusto nyo? Okay. Okay, so yan. Three simple tips para mas madali nyo na magawa itong mga sinasabi ko sa inyo. Number 1 is small consistent actions. Okay? Maliliit na tuloy-tuloy na action steps. Maliliit na tuloy-tuloy. Okay? Yun ang keyword dito eh. Yun ang importante na keyword na kailangan nyo maintindihan. Tuloy-tuloy. Gusto kong mapanaginipan mo yung salita na yun eh. Tuloy-tuloy. Okay? Maliliit na tuloy-tuloy na gina. Kaya di ba sabi ko sa inyo kanina, kahit isa lang. Isang bagong prospect lang per day. Isa lang. Di ba? Wag mo, ang nangyayari kasi sa atin, it's either ino-overestimate natin yung kakayanan natin or ina-underestimate natin. Naku, coach, isa lang? Pakakunti naman yan. Hindi ako yung tinutukoy mo na mahinang nila lang. Malupit ako. Di ba? Gagawin kong 100 yan, isang araw. Isa lang? Ano ba naman yun, coach? Diba? Paano ako magiging successful yan kung isa lang? Nag-overestimate. Di ba? Well, naintindihan ko naman yung part na yun. Ang konti nga naman pag isa lang. Pero ito yung tanong. Para sa inyo na gano'n ang iniisip. Isa lang, ang konti naman yan. Tapos sasabihin mo 50, 100. 10 nga hindi mo magawa eh. 10 nga hindi mo magawa. Tapos may pa 100 ka nalalaman dyan. Wag ako. Don't me. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng overestimation. Masyado mong ino-overestimate kasi akala mo yun yung tamang sagot. Diba? Akala mo parang nagpapakwiz ako, ang tamang sagot, dapat 100. Hindi ka nga makasampu eh. Hindi ka nga makalima. Tapos 100? Niloloko mo ba ako? Wag ako, hindi ako pinanganak kahapon ha. 8 taon ko na itong ginagawa. Iniisip mo pa lang, hindi mo pa iniisip, nagawa ko na. Okay? So yun ang ibig ko sabihin. Huwag mo i-overestimate yung kaya mong gawin. Magsimula ka sa isa. Pag nagawa mo na, tsaka ka magdagdag. Pag nagawa mo na, tsaka mo dagdagan. Hindi puro salita. Di ba? Okay, may terminology kami dyan eh. May tawag kami sa ganun eh. Nanga-hype. Namamawer. Yun ang tawag namin sa ganun. Nanga-hype. 100. 100. Dali lang yan. Di ka nga makasampu. Madali pala. Diba? Isa lang. Kapag ka nakaisa ka na, tsaka mo dagdagan, gawin 2. Tsaka mo sabihin yon. Diba? Kaya ko pang dagdagan. O 2 na. O gawin mong 3. Masyadong mabagal. Sige nga, 3. Gawin natin 5. Pag nagawa mo na, tsaka mo ulit dagdagan. Pag nagawa mo na, pero magsimula ka sa maliit. Meron ba kayong nakitang baby na after 1 month, tumatakbo na? Nakakatakot yun. Diba? Ako matatakot ako pag nakakita ako ng ganun eh. Diba, 1 buwan pa lang tumatakbo na. Tapos gumagapang sa pader. Tiyanak yun. Diba? Saan sila nagsisimula? Baby steps. Una, gumagapang-gapang lang muna yan. Diba? Gapang-gapang lang muna, especially sa inyong mga may baby na. Nakita nyo eh, may mga anak na kayo. Kita nyo eh. Diba? Pag gapang-gapang yan, tapos tatry nilang tumayo,
Tapos minsan, pag nakatayo na sila, stuck lang sila doon, di sila gagalaw. Natatakot sila. Titigil lang sila doon, tapos mamaya babalik ulit sa paggapang. Tapos later on, tatayo, susubukan na niyan lumakad. Baby steps. That's the same sa negosyo natin. Kasi nagsisimula ka dito sa negosyo, parang baby eh. Wala kang alam dito. Okay? Kalimutan mo lahat ng nalalaman mo before ka maging part ng Team Genuine Academy. Kasi kung nag-work yung mga alam mo before, sana successful ka na. Eh bakit hindi? So kalimutan mo muna yung mga alam mo before. Kung ano man ang achievements mo before, kailangan mo maging humble. Kailangan mo i-empty your cup, yung sabi nga eh. Empty your cup. Hindi namin mapupunaan ng panibagong laman yung tasa mo kung punong-puno na yan. Tapon mo muna. Tsaka natin malalagyan ng bago. Okay? So, baby steps. Baby steps lang. One step at a time. Dahan-dahan lang. Sabi nga ni Ate Maha mo, di ba? Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Pagka nagawa mo na, tsaka mo siya dagdagan. Okay? Number 2 is, ito, malupit na tip. Set a workplace. Maglagay ka ng workplace. So, anong ibig sabihin nun? Yung isang lugar, maghanap ka kahit saan sa bahay nyo, bahala ka. Di ba? Maghanap ka ng isang lugar na pag naandun ka, wala kang ibang gagawin kundi negosyo lang. So, maintindihan nyo to later on. Pero malupit to na, na mind hack. Okay? Na hack. Malupit ito. Kung sa isang lugar, kahit bahala ka. Sa isang lugar na as much as possible, di ka may istorbo. Siyempre, malamang may internet, nasasagap pa rin ng internet, di ba? Tahimik. Bahala ka. Kahit saan yan. Maghanap ka ng isang lugar na parang pag naandun ka, wala kang ibang gagawin kundi negosyo lang. Pag umalis ka na doon, edi tigil mo na kung anong tigil mo na yung negosyo. Gumawa ka ng kung anong ibang mong gagawin. Pero as much as possible, wag sa kama. Okay, wag sa kama. Sa kama nyo kung saan ka natutulog kasi mahirapan ka matulog kapag ginawa mo yon. Sa ibang lugar. Wag naman sa banyo kasi kakatukin ka doon. Nasa banyo ka, ba't ka nandun? Di ba? Pwede sa kusina, pwede sa labas ng bahay nyo. Bahala ka. Kung saan mo trip. Sa pag naandun ka, trabaho ka lang. Negosyo ka lang, wala ka na ibang gagawin. Then after that is, ano ka na? Alis ka na. And isa pa sa magandang tip is habang naandun ka sa workplace na yon, naka-earphone ka. No, pwede kang nakikinig ka ng training, pwedeng nakikinig ka ng music, di ba? Ang mga classical music, tapos nagtatrabaho ka lang. Para masanay yung isipan mo na pag naandun ka, tatrabaho ka lang. Okay, yung tama si Aaron, yung parang mamba mentality. Technique yan ni Kobe Bryant. Actually, hindi lang naman si Kobe Bryant. Madaming gumagawa niyan. Even ako, ginagawa ko yan. Itong studio ko, pag dito ako nakaupo, trabaho talaga. Kaya nahirapan ako maglaro dito eh. Kasi ang katawan ko, ang sinasabi trabaho. Ang sinasabi hataw. Ang sinasabi profit producing activity, hindi laro. Kaya minsan ang hirap din maglaro dito eh. Kasi kaya ang plano ko, bibili ako ng hiwalay. No, hiwalay na PC pang trabaho, hiwalay na pang laro. No, para pag doon lalaro lang ako, pag dito trabaho lang ako. Okay? So, yun yung number 2. And tip number 3, ito, i-celebrate mo yung mga panalo mo. Okay, i-celebrate mo yung mga panalo mo, yung mga small wins mo. At ito yan eh. Wag mong mamaliitin yung mga small wins mo. Meron akong mga nakikita sa inyo nagpo-post sa Team Genuine Community. Alam mo yun, kumita. Tapos maliit daw yung kinita niya. Tapos ang sasabihin is, thank you Lord kasi kumita ako ng ganito or whatever man. Thank you Team Genuine kasi kumita ako ng ganito. Kahit na maliit lang to, okay lang kasi nagsisimula pa lang. Parang ganito yan. Bigyan kayo ng magandang example. Halimbawa, itong si Giovanni. Okay, Giovanni ba? Cordova, si Giovanni. Halimbawa si Giovanni, nag-effort para bigyan ako ng regalo. Okay, nag-effort siya para bigyan ako ng regalo. So binigyan niya ako ng regalo. Sabihin na lang natin na itong case ng walang laman to, walang laman na case ng iPad. Nasa kabilang case kasi yung akin. Itong case ng iPad yung binigay niya sa akin, halimbawa. Okay? So ito yung naregalo niya sa akin. Nag-effort si Giovanni, nag-ipon siya para bilhin to, tapos nag-effort siya para ipadala sa akin to, tapos nakuha ko to. Tapos sinabi ko kay Giovanni, salamat. Nagpasalamat ako sa kanya. Tapos nag-post ako. No? Ipinakita ko itong case. No? Tapos ang sabi ko ganito sa post.
Giovanni, maraming salamat dun sa case na binigay mo sa akin, ha, kahit na mumurahin lang to, and talagang na-appreciate ko. Tanong, anong mararamdaman ni Giovanni? Matutuwa ba siya? In-appreciate ko naman, ha. In-appreciate ko naman, di ba? Grateful nga ako eh. Bakit in-appreciate ko? Bakit siya masasaktan? In-appreciate ko naman, di ba? Nagpasalamat naman ako eh. Di ba? Alam mo eh. Alam mo yung feeling eh. Kahit naman ako sabihin ng gano'n, nag-effort ako tapos sasabihin na kahit mamurahin lang to. Ang sakit nun. Sa tingin nyo, uulit pa ba si Giovanni na magbigay sa akin? Hindi na. Nasaktan siya eh. O anong difference nun pag nagpo-post ka sa Team Genuine Community, nagpapa-thank you Lord ka pa, tapos sinasabi nung kahit maliit lang tong kinita ko, thank you Lord. Anong difference? Sinong ino-offend mo? Di ba? Minamaliit mo yung binigay sa'yo. O, di ba? O, sa tingin mo, gaganahan pa siya na bigyan ka ulit? Eh, yung maliit nga, di mo ma-appreciate ng totoo. Minamaliit mo pa. Alam mo yun, parang napipilitan ka lang na i-post yun kasi sabi ko. Or, ito yan, isa sa mga reason bakit mo ginagawa yon, yung kahit na maliit lang to, sinasabi mo pa na ganon, ang hilig mo magkumpara ng sarili mo sa iba. Tama, correct, o right? Kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Nakikita mo kasi yung mga kaklase mo, mas malalaki eh. Tama, correct, o right? Sa tingin mo, yung mga klase mo, nagsimulang ganun agad, kalaki? Kaya wag mong maliitin yung ibinibigay sa'yo. Nakabenta ka. Kahit pa isang Kojic lang yan, magkanong tubo sa Kojic? Diba? So, kung 135, no? 115 pesos? 100, 115 na lang. Tinanggal na nila yung dos eh. Dati kasi 252 yan eh. Ngayon 250 na lang. Hindi ko rin maintindihan bakit may dos eh. So tinanggal na ng GPAX yan. Diba 115 pesos? Gano'ng kataas yung chance na makapulot ka niyan sa labas? Diba? Kung magpasalamat ka ng buo. Huwag yung kahit na ganito lang. Hindi ka nga magawang makapagpasalamat sa maliit. Paano ka bibigyan ng malaki? Hindi mo nga ma-appreciate yung maliit. Lahat kami nagsimula sa maliit. Huwag kayong mag-alala, ganyan din ako dati. So parang pinagsasabihan ko lang yung batang ako. Kaya ngayon pa lang, ikinokorek ko na, itinatama ko na. Yung mga naririnig nyo sa akin, ito palagi nyo tatandaan, hindi lang sa akin, pati sa mga leaders. Lahat ng mga naririnig nyo na parang pinatatamaan ka, diba? Huwag ka mag-alala. Okay, huwag ka mag-alala. Kasi ang totoo niyan, hindi naman talaga sa parang pinatatamaan ka namin. Pinatatamaan ka talaga namin, yun ang totoo. Hindi pa ba klaro? Kailangan ko pa bang banggitin pangalan mo? Hindi, ito yan. Pag meron kaming sinasabi sa inyo na feeling mo natatamaan ka kasi ikinokorek ka, dapat magpasalamat ka. Kasi mali nga yun eh. Itinatama namin para maitama mo na. Para hindi ka manatiling mali. Para hindi manatiling mali yung resulta mo. Para hindi manatiling mali yung buhay mo. Kaya namin itinatama. Anong gusto mo? Ibang tao pa yung makakita. Sa ibang tao ka pa mapahiya. Yun ba yung gusto mo? Diba? And kapag ang ibang tao ang nakapuna sa pagkakamali mo, guess what kung ano sasabihin nila sa'yo? Ang tawag sa gagawin nila sa'yo is criticism. Pupunahin lang nila yung pagkakamali mo para lang masaktan ka. Kami hindi. Pinupuna namin yung pagkakamali mo para mag-improve ka. Para gumaling ka. Para maitama mo. Kasi gusto ko namin makaahon. Diba? Kaya nga tinuturo namin kung ano yung dapat mong gawin eh. Kasi yung mga taong mahilig lang pumuna ng pagkakamali, most of the time, hindi naman sila magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin eh. Kasi hindi rin naman nila alam eh. Anong karapatan nila magsabi kung ano yung dapat gawin, hindi rin naman nila alam. Kami alam namin kasi naging successful kami. Kumikita kami ng malaki, masaya buhay namin eh. Kaya tinatama namin yung mga pagkakamali mo para hindi ka manatiling mali. Para maging okay yung buhay mo.
So tama si Index ba talaga pangalan mo? Constructive criticism. Para sa iyo 'yan. Diba? Parang sa magulang, 'di ba? Kaya ka pinapalo kasi gusto niyang itama mo yung pagkakamali mo na hindi mo na ulitin. Diba? At ang pinapalo lang naming mga leader sa iyo, yung ego mo. Yun lang naman ang pinapalo namin sa iyo para ayusin mo siya. So i-celebrate mo yung mga wins mo. Magsisimula naman yan sa maliit eh. Kaya dapat doon pa lang sa maliit matuto ka na mag-appreciate. Iwasan niyo yung mga kahit maliit lang to. Kasi nakita niyo naman yung example ko, di ba? Narinig niyo yung example ko, di ba? Yung sa amin ni Giovanni. Paano gaganahan yung nasa taas na magbigay sa'yo, minamaliit mo yung binibigay niya sa'yo? Di ba? So dapat masaya ka, nagse-celebrate ka. Literal na nag-ano kung kailangan mong magsasayaw diyan kapag nakabenta ka, kung kailangan mong magtatalon. 'Di ba? Siguro lang wag na lang siguro in public para hindi ka nila pagtawanan. Yung ikaw lang nakakakita. 'Di ba? Yung fist pump, 'di ba? Yes. Nakabenta ako. Yes, nakapagpa-enroll ako. Yung mga ganung bagay. Ito yan, maintindihan niyo to pagdating niyo sa Lifestyle Academy. Pag business package ka na, maintindihan mo kung bakit ko to pinapagawa sa'yo. Pero ngayon pa lang, gawin mo na. Gawin mo na. Yung mga panalo mo, gaano man kaliit, gaano man kalaki, pasalamatan mo ng totoo. Kailangan maramdaman mo maramdaman mo yung totoong appreciation na nagpapasalamat ka talaga sa bagay niya. Yes, nakabenta ako ng isang Kojic. Kasi yung mga tao na ginagawa itong sinasabi ko, mas malaki pa yung ibibigay sa'yo. Another example, ayusin natin. Same, yung kay Giovanni, binigyan niya ako ng case. What if ganito na lang yung sinabi ko? Ito hindi to about sa pagpo-post ha. Kasi baka isipin niyo pagpo-post lang, hindi yung pagpo-post ang tinutukoy ko talaga. Ang pinaka-importante is yung iniisip mo at nararamdaman mo. Kasi pwede mong sabihin na sabi kasi ni Coach Carl, wag kong lagyan ng kahit na. Sige, thank you, kumita ako ng Kojic. Pero deep inside, nagrereklamo ka pa rin. Pinipeke mo lang, kaya mong pekein yung action mo. Ang tinutukoy ko dito is yung totoong nasa isipan mo at yung totoong nararamdaman mo. Hindi yung ginagawa mo ha. Di ba? Kasi itatama mo yung post mo na tanggalin yung kahit na, pero at the back of your mind, sa puso at isipan mo, yun pa rin naman ang pakiramdam mo. Lit lang naman ito eh. Pero yung post mo is, thank you, kumita ako. Huwag ganun. Ang pinapa-impress mo yung nasa taas, hindi ako. Siya yung nakakakita sa'yo. Diba? Siya yung totoong nakakaalam kung anong nararamdaman mo. Hindi naman ako eh. Pwedeng makita ko, ay ayos. Inayos nga talaga ni Bogart. Pero alam nung nasa taas, plastika. Diba? Kaya yun ang tinutukoy ko. Hindi naman yung about sa pagpo-post. So what if ganito naman yung nangyari? Sinabi ko, pinost ko sa maraming salamat Giovanni, sobrang na-appreciate ko itong binigay mo sa akin. Malaking maitutulong nito. Yun lang, tapos. 'Di ba? So, yung totoong appreciation, yung totoong nararamdaman mo, ang pinapa-impress mo yung nasa taas, hindi ako. Okay? So, yun yung palagi nyo natatandaan. Dapat masaya ka talaga. Alright? So, marami bang natutunan? Yun lang naman yung aking 3 tips para ka maging consistent. Okay? Yun yung 3 tips ko para maging consistent ka. Number 1 is small action steps. Maliliit lang. 1 step at a time. Tsaka mo na dagdagan pag nagawa mo na. Number 2 is mag-set ka ng workplace mo kung saan ka tatrabaho lang. And number 3, celebrate mo yung mga maliliit na panalo. Yeah, pwede mo rin bukod sa ipo-post mo sa Team Genuine Community, pwede mo rin i-share sa sponsor mo. Pwede mong i-share sa leader na nag-handle sa inyo. Sa TL mo, sa Diamond leader na nag-handle sa inyo. Share mo sa kanya. Coach, nakabenta ako. Natutuwa ako mayroong mga nag-share sa akin. No, so gusto ko lang talaga mag-sorry sa inyo, humingi ng pasensya sa inyo. Yung iba hindi ko nasasagot. Sobrang dami kasi. Sobrang dami. Alam mo yun, tinatry ko eh. Di ba? Pero minsan nasubukan ko 2 oras na, di pa ako nangangalahati. Sabi ko, grabe, ang dami na. Pero natutuwa ako sa inyo pag sinishare niyo yun sa akin. Nakikita ko na nakakabenta na kayo. Di ba? Natutuwa ako. Kaya yung mga ganong maliit na bagay, pasalamatan mo yan. Pasalamatan mo yan lahat. Okay? So before ako matapos, gusto kong tandaan nyo na ito. Okay? Maintindihan mo to as time goes by.
maintindihan mo itong sinasabi ko as time goes by na inaaral mo yung Team Genuine Academy, ina-apply mo kung ano yung mga natututunan mo. Tandaan nyo to palagi. We do not create our success. Hindi tayong gumagawa ng success natin. Our habits create our success. Ang gumagawa ng success natin ay yung ating mga habits. Then, we create our habits. Tayo yung gumagawa ng habits. Okay, ulitin ko. Hindi tayo ang gumagawa ng success natin. Hindi tayo directly. Ang gumagawa ng success natin ay yung mga habits, yung mga bagay na nakasanayan, nakagawian natin gawin. Okay? Pero tayo yung gumagawa ng habits natin. Kaya ako itinuro itong mga bagay na ito sa inyo para maging habit mo siya, para makasanayan mong gawin. Sino dito sa inyo yung hindi ka mapakali sa isang araw kapag wala kang nakakausap na bagong prospect? Pag wala kang fina-follow up, pag wala kang nabebenta, pag wala kang kinakausap na, pag walang nangre-reject sa'yo, pag walang nambablock sa'yo, nang si-scene zone sa'yo, feeling mo may kulang. Yung tipo pag hindi mo ginagawa itong negosyo na to, feeling mo may kulang. Hindi ka mapakali. Kapag nararamdaman mo na yan, papalapit ka na ng papalapit sa success. Good sign yan. Para sa inyo mga nagsisimula pa lang, ganun talaga. Hindi mo pa mararamdaman yan sa umpisa. Pero as time goes by, makakasanayan mo rin. So ang goal natin, makasanayan mo siyang gawin. Kasi nga, we do not create our success. Our habits create our success. But we create our habits. Yung habits natin, yan yung mga nakasanayan natin. This time, ang tawag na dyan is success habits. So yan, matututunan nyo yan sa Lifestyle Academy. Pag nag-upgrade ka into business package, matututunan mo yung success habits na yon. Mas maintindihan mo kung paano siya nag-work. Okay? So I hope na marami kayong natutunan na for tonight. Make sure na i-implement nyo kaagad lahat ng mga natutunan nyo. Okay? Maraming natutunan, I hope na marami kayong natutunan. Marami bang natutunan? Marami? Ayos ba? Sa mga first-timer natin dyan, ayos ba yung OGC natin? Okay ba? Maganda ba yung OGC natin? Sulit ba? Hindi mo patapos yung, lalo na kung hindi mo patapos yung Team Genuine Academy, di ba? 2,500 yung binayad mo. Tapos may ganito pa. Every week pa. Sulit na sulit, di ba? Sulit na sulit. Ang sarap ng ganon. Okay. So, with that being said, make sure na implement nyo lahat ng mga natutunan nyo. Gawin nyo lahat ng mga natutunan nyo. Gawin nyo kaagad ng action. Yung 3 sinabi ko sa inyo, gawin nyo na kaagad. And, syempre, tradisyon natin, magpipicture-picture na tayo. Okay? So, ngayon, meron na akong technique. Alam ko na yung technique, alam ko na yung sikretong pamamaraan para mabilis makapag-picture-picture. Hindi na kayo maghihintay ng matagal. Ang may kasalanan kasi si Coach RJ kasi hindi niya sinabi agad. Okay, kaya ang tagal-tagal na picture. So, ilabas niyo na ang inyong mga nagsisigwapuhan at nagsisigandahang pagmumukha. So, para makita ko naman yung mga nagsisigwapuhan at nagsisigandahang pagmumukha niyo. Minsan-minsan ko na lang kayong makita. Di ba sa video? So yan, ito na yung tradisyon natin. Ilabas niyo na yung mga mukha nyo and then ito yung signature post natin. Alright? Ito yung signature post natin. So mabilis lang ito. Huwag muna kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi. Mabilis lang ito. Okay? So, game. Tingin sa camera. Signature post. Okay, game 1, 2, 3. Okay. So yan ha. Tuloy-tuloy lang. Mabilis lang to. Okay? Game 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Yan. Isa pa. Tingin lang sa camera. Ngumiti ka lang dyan. Bigay mo lang yung best smile mo. Magpa-cute ka lang dyan para makita ka maging artista. Artista ka na. Congrats. Kung nanonood yung pamilya mo, anong gusto mong sabihin? De, joke lang. Mag-posing ka lang dyan. Posing ka lang dyan. Alright, tapos na. Di ba? Ang bilis, ang galing. Congratulations, winners. Make sure na implement nyo agad lahat ng mga natutunan nyo. Apply nyo agad. Kita-kits tayo next OGC. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.